Simula bata pa lamang si Mara ay wala siyang hinangad kundi ang kaniyang kalayaan. Tayong kaniyang stepmother na si Lydia ang nag-alaga sa kanya. Ngunit masasabi nga bang pag-aalaga yon kung ang pagtrato sa kanya ay isang katulong at walang halagang tao sa mundo? Halos sakit ng katawan ang kanyang nararanasan sa itinuturing ng ina. Namatay sa malubhang karamdaman ang kanyang ama. Pero doble naman ang paghihirap niya sa piling ng kinikilalang ina nito. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na ako lang ang may karapatan sa buhay mo? Galit na sigaw ni Lydia sa kanya. Inay, may mga pangarap din po ako sa buhay. Pangarap? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi ka aasenso sa pag-aaral mong yan. Hanggang lang yun sa buhay mo. Naintindihan mo ba? Pero inay, umalis ka nga sa harapan ko. Marami pa akong gagawin. Tanging pagpatak ng mga luha ang nagpakaba lalo sa tip-tip niya. Siguradong kapag ipinilit niya ang kanyang gusto ay sakit ng katawan ang kanyang mararanasan. Wala rin siyang magagawa kung hahadlangan niya ang gusto ng kanyang stepmother. Lalo na ngayon, problema pa niya kung saan siya matutulog po ang magdama. Siguraduhin mo lang, Mara, na may makukuha kang trabaho bukas. Alam mo namang ikaw lang ang inaasahan ko. Pero inay, hindi nakapagsalita si Mara. Batid niya ang kawalan ng kumpiyansa na may pagpatuloy niya ang pag-aaral. Kinabukasan agad siyang nagtungo sa bayan ng San Rafael. Hindi naman ito kalayuan sa kanila. Hanggang sa nakita niya ang iba't ibang palamiti na nagsabit sa ilang mga tindahan. Bigla pa siyang nagulat nang tawagin siya ng isang matandang nagtitinda ng isda. Iha, ang nanay mo hindi ba siya magbabayad ngayong araw? Aba, ay ilang araw na ang inutang niya sa akin hanggang ngayon ay wala pa rin akong nakukuha mula sa kanya. Saka bakit ka ba nagtitiis sa stepmother mong ubod ng gahaman sa pera? Wala naman po kasi akong ibang mapupuntahan. Isa pa, kailangan kong magtapos ng kolehiyo. Naku, iha, kung ako sa'yo, unahin mo ang kapakanan mo. Ilang beses kong napapansin ng iba mong galos sa katawan. Simula nang mamatay ang tatay mo, malimit ka na niyang saktan. Kwento ng matandang nakatitik sa kanya. Salamat po. Marami pa po akong bibilihin. Sige, mag-iingat ka. Sigaw ng matanda pa sa kanya. 2 oras din na lumipas ay agad siyang nakarating sa bahay. Ngunit sa unang bukas pa lamang niya ng pinto ay sunod-sunod na bagay ang tumatama sa kanya. Bakit ang batang mong tabae ka? Ang tagal-tagal mo. Hindi mo ba alam kung anong oras na? Marami pa po kasi akong nabili kanina. Isa pa, sobra po kasi ang haba ng traffic sa daan. Ano naman pakialam ko? Kung sobrang traffic sa daan, kasalanan ko ba yon? Naramdaman na lamang ni Mara ang paglapat sa pisngi ng kamay nito. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Simula nang mawala si tatay, kontratuhin niyo ko ay parang basura. Ano naman ngayon kung isa kang basura? Nakakalimutan mo na ba ang hirap at sakripisyo ko noon? Kaya huwag mong subukang kalabanin ako. Walang ibang layunin si Mara kung hindi ang makatakang sa poder ng kanyang stepmother. Isang kaibigan na si Lottie ang tumulong sa kanya para lang gawin ang kanyang binabalak. 11:00 na ng gabi, kailangan naroon ka na, Mara. Maghihintay ako sa'yo. Wika ni Lottie, saka ito nagpa siyang umalis. Pagsapit ng gabi ay dali-daling nag-impake ng damit si Mara. Walang pagdalawang isip na dahan-dahan niyang pinuksan ang pinto. Unti-unti siyang humakbang palayo at tanging malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan ni Mara. Madilim, ngunit natatanaw na niya ang mga nagtataasang building sa Maynila. Tila mamangha siya sa ganda nito. Lalo na ang iba't ibang disenyo na kanyang nakikita. Lottie, ang ganda naman sa lugar na to. Saan ba tayo pupunta?
Ngiting dumadari sa mga labi niya nang tanongin niya ang kanyang kaibigan. May bahay kasi si Lola Aurie dito sa Maynila. Bago siya namatay, sa akin niya yun ipinamana. Lola, akala ko ba wala kang pamilya, Lottie? Wala naman talaga akong pamilya. Si Lola Aurie lang ng ampun sa akin noong naging palabi ako rito sa Maynila. Kaya lang naman ako napatpat sa San Rafael. Dahil sa kaibigan niya si Tia Mel. Sila ang nagpaaral sa akin hanggang makatapos ako ng high school. Ang swerte mo naman sa pamilyang mayroon ka. Kahit hindi ka nila turing nakatuko, ay ganun ka lamang nila mahalin. Huwag kang mag-alala, Mara. Simla ngayon tayong dalawa na ang pamilya. Kalimutan mo na ang stepmother mong uwitin sa manang ugali. Halos nasa kanya na yata ang lahat. Tama ka, pero ganun pa man, ay minahal din niya ang tatay ko. Mahal niya ang tatay mo noon kasi may pera kayo. Lahat na lang nagtanim at kinikitang pera sa kanya napupunta. Tapos hindi kinaya ng tatay mo. Kaya nagkasakit. Napailing na lamang si Mara. Mga narinig niya sa kanyang kaibigan. Pagbaba nila ng bus ay isang taxi naman ang kanilang nasinakyan patong Corinthian Gardens. Kilala ito sa pagkakaroon ng malawak na lote. Maraming parke sa noot ng subdivision. Ito makita mga classic at karantisyatong mansyon na madalas ginagamit na lokasyon sa mga pelikula. Wow! Ang ganda naman dito. Sandali, sobrang yaman ba ng... Mayaman siya, pero pasilit ang puso niya. Pinamana niya lahat sa'yo? Tanong ni Mara sa kaibigan. Hindi naman. Lahat ibinigay sa akin. May parte lang ako sa katabing bahay ng mansyon na yon. Kasi ang sabi ng isang abogado, ni bumili na ng mansyon. At ang bahay na nasa tabi lang dito ay iyon ang bahay na ipinamana niya sa akin. Hinati kasi ang lupang yon. Ganun pa rin ang pagkatulala ni Mara sa magagandang bahay na kanyang nakikita. Pagtika ng taxi sa loob ng malaking gate, isang lalaki agad ang bumungat sa kanila. Nakangiti namang bumaba si Lottie habang si Mara ay wala pa rin tigil sa pagtanaw sa ibang magagandang bahay na nakapalibot dito. Kayo po ba si Miss Lottie Sares? Oo, ako nga, bakit? Welcome po sa El Mansion. Salamat, pero... Miss Sales, ito lang naman ang kondisyon sa lupa at bahay ni Senyora. Bago siya nawala, siguro naman na ay nasabi na sa inyo ang tungkol sa katabing mansyon na ito. Walang problema, hindi naman po ako para makaalam sa bahay na hindi naman po akin. At yung alin man ang binigay ni Lola Aurie, iyon na ang tatanggapin. Pasensya na kayo at wala si Mr. Ethan Valdez. Sa akin na niya inhabilin ang lahat. Ito po ang susi. Salamat. Agad na tinawag ni Lottie ang kanyang kaibigan na si Mara. Mara! Anya sa pingiti sa kaibigan. Si sino yun? Tanong na pagtataka ni Mara sa malakang sumakay ng itim na kotse. Siya yung taong ipinadala ni Mr. Ethan Valdez. Karoon pa? Ano raw kailangan? Ang mansyon kasi at tambahan na ibinigay sa akin ni Lola Aurie ay magkatibilang na mansyon na to. Kaya naman limitado rin ang lugar kung saan tayo pwede. Mukha naman kasing nakakatakot ang bahay na yan. Alam mo ikaw, Mara, kahit na nasa probinsya tayo, hanggang ngayon, matatakutin ka pa rin. Matanda na ba si Mr. Valdez? Sa palagay ko ay oo. Halos mamangha si Mara sa laki ng bahay na kahit hindi ito kasing laki ng mansyon na kanyang nasisilayan, sa di kalayuan ay masasabi naman niyang mayaman at aswerte Lottie sa matandang nag-alaga sa kanyang kaibigan. Napansin niya ang mga mamahaling webles kahit ang iba't ibang painting sa wall ay kapansin-pansin din. 5 ang sinitang bahay na minana ni Lottie. Nandito na pala kayo. Kanina pa ako naghihintay sa inyo. Mika ng matandang babae na mayordoma ng bahay. Kadarating lang po namin.
Ito nga po pala si Mara, kaibigan ko po siya at naghahanap ng trabaho rito sa Maynila. Ay, ganun ba? May alam ako pero hindi ko masasabi kung painaman pa niya. Kasi noong nakaraang araw ay naghahanap siya ng babaeng mag-aalaga ng kanyang anak. Bumaling ng tingin ang matanda kay Mara. Okay lang ba sa'yo? Kung tagapag-alaga ka ng anak niya, malaki naman ang sahod at tiyak na hindi mo pagsisisihan. Kahit ano pa pong trabaho yan, hindi ka patatangkihan. Tamango na lamang ang matanda sa kanya, saka ikinuro ang kaliwang silid sa taas ng mansyon. Sige, kaliwang bahagi ka iha, ani ng matanda kay Mara. At ikaw naman Miss Dottie sa kabilang silid ka, malapit sa dating silid ni Senyora noon. Mabilis namang hinawakan ni Dottie ang kamay ni Mara, patungo sa kanilang silid. Saya ang pumapalot sa dibdib ni Mara. Nang makita ni Mara ang kanyang silid, natulala siya sa lawak at ganda nito. Mula ngayon, ay ito na ang magiging silid mo, Mara. Sa ganitong paraan lang kita kayang tulungan. Malaking bagay na ito sa akin. Utang na loob ko ang pagtulong na ipinipigay mo sa akin. Wala yon, bata pa lang tayo ay magkasama na sa hirap ng buhay. Mag-isa nang naiwan si Mara sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang pinuksan ang glass sliding door ng balkonahe. Umaga pa lang ay tanaw na niya ang magandang paligid sa teknisyon. Malalaking bahay na sa palagay niya ay mayayaman ang mga nakatira. Ang unfair minsan ng mundo, no? At ang hirap mabuhay sa mundo kung wala kang pera. Wika niya sa sarili at papuntong hininga. Nakatayo sa harap ng glass window si Ethan. Habang hawak ang sigarilyong nagbibigay ginhawa dulot ng maghapong trabaho sa kanyang kumpanya. Ilang minuto, rin niyang pinagmamasdan ang ilang mga sasakyang nakikita niya mula sa mataas sa palapag ng building. Natigil ang kanyang iniisip ng marinig at dalawang katok mula sa labas ng pintuan ng kanyang opisina. Mr. Valdez, okay na po ang lahat. Naiaayos na rin namin ang kanyang mga lapi. Good. Mahinang tinig ni Ethan sa kanyang sekretarya. May kailangan pa po ba kayo? Wala na. Pwede ka nang umalis. Isa si Ethan Valdez sa mga nang magmamay-ari ng Vicente Corporation. Matapos mamatay ang kanyang lola ay sa kanya ipinamana ang lahat. Higit na pinapahalagahan niya ay ang mansyon na naiwan ito sa kanya. Alam niya na may isa itong inalagaan noon kaya naman ay hindi na siya nagtaka na ibigitin ang katabing bahay ng mansyon na yon. Sa dalagang itinuring ding tunay na pamilya. Naramdaman na lamang niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa bulsa na agad din naman niyang sinagot ang tawag. Senyorito, wika ng isang matanda sa kabilang linya ng telepono. Nakarating na sila. Naputo lang sasabihin ng matanda nang magsalita si Ethan. Sila? Kunot noo at salubong ang dalawang kilay sa kanyang narinig sa matanda. May iba pa ba siyang kasama? Ay opo, senyorito. Kaibigan daw ni Lottie na galing ting probinsya. Nagkunwari na lamang akong hindi ko kilala kung sino ang nakapili ng mansyon ng lola mo. Tulad ng bilay sa akin. Thank you. Maikling sagot ni Ethan sa kanya pinatayang tawag. Makikita kay Ethan ang pagiging istrikto nito pagdating sa mga bagay na importante sa kanya. Butong hininga ang kanya pinakawalan at bahaging isinandal ang likod sa suture na kanyang kinauupuan. Napahirot pa siya sa kanyang sintito. Ilang sandali ay kinuha niya ang susi sa exclusive table nito at dali-daling lumabas sa kanyang opisina. Mabilis siyang nagmaneho papuntang mansyon sa Coronation Gardens na makarinig siya roon. Isang dalaga ang napansin niya sa labas nito. Simple, maganda at makita ang hubog ng katawan nito na kahit sino ay mapapalingon sa dalaga. Ngunit sa sandaling yon ay nagtama ang kanilang mga mata sa isa't isa. Napakunot noo silang pareho ng magkatitigan. Bahagyang bumulong si Mara. Sino siya?
At anong ginagawa niya sa mansyon na yun? Tanong niya sa sarili. Bala walang pumasok sa loob ng mansyon si Ethan at dumiretso sa ikalawang palapag ng silid nito. Bago pa man niya ilagay ang laptop nito sa ibabaw ng lamesa ay sumagi sa isip niya ang dalaga. Ibig sabihin siya ang babae kasama ni Lottie. Pala isipang tanong ni Ethan. At anong ginagawa niya rito? Bakit siya kasama? Ang mga tanong ng binata ay halatang hindi niya gusto na may ibang tao sa loob ng pag-aari niya. Isang tawag ang kanyang natanggap mula sa dati niyang pasintahan na si Sandra. How many times did I told you na ikaw ang bahala sa anak mo? Bakit sa akin mo pa rin iniaasa? Alam mo namang paalis ako papuntang Paris. Mas importante pa ba yan kaysa sa anak mo? First of all, matagal na tayong hiwalay, Ethan. Ikaw ang kumuha ng custody niya. So bakit kasama pa ako sa obligasyon ka sa kanya? Is that what you want? Ang simple lang ng gagawin mo bilang ikaw ang kanyang ina. I know. Kaya nga may kasundaan tayo, di ba? Every weekends nang siya sa akin and I have a lot of priority. Ayoko masira o mawala na lang ang pinaghirapan ko bilang isang modelo. Fine. Dalhin mo siya dito sa mansion ngayon. Na mismo. Hindi ka na talaga nagbago, Ethan. Tama lang ang desisyon kung iwan ka. Driver ko na lang ang bahala kay Dex. Okay? Bye. Tila hindi pa rin makaget over si Ethan sa pag-iwan sa kanya ni Sandra. Ganun't may anak sila. Hanggang ngayon, inagahanap pa rin siya ng mag-aalaga kay Lex. Wala na siya sa puntong ba-in-love muli. Ang akala niya masayang pagsama nila ni Sandra ay hahantong pala sa pagiging pakasarili ng fiancé niya. Nang malaman pa niya na ipinagpalit siya sa iba, tinanggap niya ang katotohanan ngunit ang sakit sa puso niya ay hindi pa rin nawawala. Kinabukasan ay maagang nagising si Mara. Tahimik ang buong bahay. Sa paglabas niya ay napansin muli nito ang malaking mansyon. Naalala niya ang lalaking nakita niya kahapon. Hanggang sa makita niya ang mayordoma sa labas nito. Magandang umaga po. Mahinhin niyang bati. Magandang umaga rin, iha. Nakangiting sagot ng matanda. Maaga kayatang nagising. Sanay na po kasi ako. Tipid ng ngiti ni Mara. Gusto ko pang maghanap ng trabaho ngayong araw. Bahaging napatigil ang mayordoma at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kita sa mga mata nito ang pagtataka, pero may halong paghanga. Talaga? Tanong nito, hindi ka ba natatakot dito sa Maynila? Mas natatakot pa akong bumalik sa buhay na tinakasan ko. Sagot ni Mara, diretso at walang alinlangan. Napabuntong hininga ang matanda. Kung ganon, baka may mairekomenda ako sa'yo. Sa paglabas naman ng bahay ni Lottie, nadatnan niya si Mara at ang mayordoma na nag-uusap. At niya itong tinanong sa pagtatakang maagang nagising si Mara. Maaga kayatang nagising Mara? Tanong ni Lottie. Bala ko kasi maghanap ng trabaho ngayon. Alam mo naman kailangan kong makaipon ng pera. Muling pumaling ng tingin ang matanda kay Mara. Iha, ako nang bahalang maghanap ng trabaho para sa'yo. Makakaya mo bang mag-alaga ng anak ni Mr. Ethan Valdez? Nanlaki ang mga mata ni Lottie sa sinabi ng matanda. Anak po ni Mr. Ethan Valdez? Paniniguradong tanong ni Lottie. Tama ka, anak ni Mr. Ethan Valdez. Hindi ba siya ang may-ari ng kanilang kumpanya? Muling tanong ni Lottie. Napangiti naman ang mayordoma at muling nagtanong kay Mara. Pumapayag ka bang mag-alaga ng anak niya? Kahit anong trabaho po, okay lang po sa akin. Kailan po ba ako magsisimula? Sige, ipapaalam ko yan kay senyorito. Maraming salamat po talaga. Wika ni Mara. Ngumiti naman ang matanda at saka ito nagpa siyang pumasok sa loob ng mansyon.
3 oras ang nakalilipas, tanging ingay ng iyak ng bata ang narinig ng matanda. Nakita nito na kasama ang amang si Mr. Ethan Valdez sa labas ng balkonahe. "Senyorito," tawag ng matanda. Agad namang napalingon sa kanya ang binata habang karga ang anak nito. "Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na may nahanap na po akong pwedeng mag-alaga sa kanya, senyorito." "At saan mo naman nakilalang taong yun?" "Sa totoo lang, senyorito, kaibigan ni Lottie ang gustong magtrabaho po sa inyo. Natatandaan niyo po ba na may kasama siya umuwi mula probinsya? At sa nakita ko po naman, mapagkakatiwalaan siya." "Fine, she can start tomorrow, okay?" Hindi niya na po ba siya kakausapin, senyorito?" "Kilala naman siya ni Lottie. Kanya nang bahala kung ano ang mga dapat niyang gawin." Patapos sabihin niyo ni Ethan ay umalis na ito sa harapan ng matanda. Ang importante naman sa kanya ay yung taong kayang alagaan ng anak niya. Ganun pa man, masayang ibinalita ng mayordoma kay Lottie at sa kaibigan nito ang balita. Hindi rin makapaniwala ang matanda dahil sa naging sagot ng binata. Alam niya na pagdating sa anak ni Ethan ay napaka-meticulosin to sa lahat ng bagay. Kaya naman ay ganoon na lamang ang kanyang pagtataka. "Talaga po ba?" sagot ni Mara sa kanyang mga narinig. "Oo, iha, pwede ka na magsimula bukas. Basta palagi mong tandaan yung mga ituturo ko sa'yo. Makakaaso po kayo. Isa pa, mahilig din naman po ako sa bata. Abot naman sa salary mo, si senyorita na ang bahala sa lahat. O sige, maiwan ko na kayong dalawa at marami pa akong dapat gawin." Aalis na sana ang matanda nang bigla ulit itong nagsalita. "Gusto ko lang malaman ninyong dalawa na si Mr. Ethan Valdez ang nagmamay-ari ng malaking mansyon na yon. At alam ko naman, Lottie, na ngayon mo lang to nalaman. Siya lang naman ang nag-iisang apo na nag-alaga sa iyo nun. Sa totoo lang, ayaw ipaalam yan ni senyorito. Sinabi ko nang sa'yo para hindi ka na magtaka pa." Tila natigilan naman si Lottie sa kanyang mga nalaman. Ngunit kalaunan ay takot at kaba rin ang niyang babaw sa kanya. Agad naman sumagot ang matanda. Mabait naman si senyorito. May mga rules lang talaga siya sa mansyon o sa anumang bagay na kailangan masunod. Una na ang pag-uusap tungkol sa dating karanasan niya noon. Kaya kayong dalawa, umuwas na kayo sa kanyang trabaho. "Ay naku, wala po yun. Tsaka hindi naman po kami pakailamero sa buhay ng iba." Aniya ni Lottie. "Mahalaga pa rin na alam nyo. At ikaw, Mara, sumunod ka lang sa lahat ng gusto niya." "Masusunod po." Bigkas na salita ni Mara. Unang araw pa lamang niya sa trabaho, hindi na siya magkaintindihan sa pag-aalaga sa bata. 3 taon pa lamang si Lex. "Ang kit-kit mo talagang bata?" Niting sambit ni Mara. Napansin naman siya ni Ethan. Hindi niya alam, ngunit may kung ano gumuguhit sa kaba sa kanyang puso. Unti-unti siyang lumapit sa talaga. "Gaano ka na katagal mag-aalaga ng bata?" tanong ni Ethan sa kanya. Kinabahan si Mara pero agad din naman niyang nasagot ang tanong nito sa kanya. "Sa totoo lang po, first time ko lang pong mag-alaga ng bata. Pero mahilig naman po ako sa bata. Huwag po kayong mag-alala. Pagpuputihin ko po ang trabaho ko." "That's good," sagot ni Ethan, kasunod ng pagbigay nito ng isang maliit na puting kahon sa kanya. "From now on, ito na ang gagamitin mong phone in case of emergency. Lahat dapat alam ko ang nangyayari tungkol sa anak ko. Do you understand?" "Sige po, Mr. Valdez. Pero may cellphone naman po ako at kahit itong luma ako, pwede ko naman pong gamitin." "Sundin mo na lang ang gusto ko. Mas updated yan sa version at for security na rin yan. Nang sa ganon, nalalaman kong nasaan kayo ng anak ko. Isa sa mga rules ko ay ang walang sino man ang maan lumapit sa kanya. Bukod sa narito lang sa loob ng mansyong
kahit na sino pa yan o kahit na si Sandra. Hindi naman maiwasan ni Mara ang magsalubong ang kinirang niya nang mabanggit ang pangalang Sandra. Nasa isip niya, baka nga iyon ang ina ni Lex. Ilang araw bago siya mag-alaga, inabanggit na rin yon sa kanya ng mayordoma. Nagkakaintindihan ba tayo, Mara? Mataas sa tonos na kanyang narinig sa binata. Tumango na lamang si Mara. Wala rin naman siyang karapatan para kumontra pa. Isang linggo ang lumipas ay nakasanayan na ni Mara ang bata. Sa pagpipisan damit, pagpapaligo at higit sa lahat, sa gabi-gabing napupuwit siya dahil sa pag-iyak nito. "O iha, bakit tubli na yata ang mata mo? Sobra kayatang pinuyat ng batang yan." "Okay lang naman po ako. Nagtiunti na rin naman akong nasasanay." Habang tumatagal, mas lalong napapalapit ang loob ni Mara sa bata. Isang linggo ang lumipas ay walang Ethan ang bumalik sa mansyon. Kahit tawag dito o text message ay wala siya natanggap mula noon. Ang pinasala ko na piniging niya kung hindi naman niya kakamustahan ang anak niya. Ipaklase. Pagmamaktol ni Mara habang buhat niya si Lex sa labas ng mansyon. Maaga kasi siyang nintay ang bagong sikat ng araw para naman masilay ni Lex ang ganda ng kalangitan. Ngunit sandali siya natikilan sa pag-iisip. Nasasakyan at tumigil sa labas ng gate ng mansyon at isang babae ang lumabas sa sasakyan. Maganda, matangkad at masasabi niyang parang modelo kung titingnan. Kasunod ang pagbaling ng tingin nito sa kanya. Sa lumang mga kilay na tila may markang galit sa mukha. Bago pa man pumasok si Sandra ng gate, isang tawag ang natanggap niya mula kay Ethan. Dali-dali niya sinagot ang tawag ng pinata. "Hello?" Mautol-utol niyang sambit sa kabilang linya ng telepono. "Huwag kang lalabas sa mansyon hanggat wala akong sinasabi." Ano po? Pero may isang babae po kasi." Hindi natuloy ang sasabihin ni Mara nang magsalita agad si Ethan. "Narinig mo ba ang sinasabi ko?" Galit niyang tanong sa dalaga. "Kahit anong mangyari, huwag mong ibibigay si Lex sa babaeng yon." Tila alam na ni Mara ang ibig sabihin ni Ethan. Patakbo siyang pumasok ng mansyon at agad na tinawag ang matanda. "Sige na Mara, pumasok ka na sa silid ni Senyorito at ako nang bahala kay Senyorita. Huwag kang lalabas hanggat hindi dumarating si Mr. Ethan." "Sino po ba siya?" Natatarantang tanong ni Mara. "Gawin mo na lang ang sinabi ko, iha." Hindi na muling nagtanong pa si Mara kaya't agad na siyang nagtungo sa singit ni Ethan. Narinig niya ang sunod-sunod na sigaw ng babae. "Kukunin ko ang anak ko." Galit na saad ni Sandra. "Senyorita, wala pa po si Senyorito. I don't care kung nasaan man siya. Basta ibigay niyo ang anak ko." "At sino ang babaeng yon? Siya ba ang bagong papalit na ina ni Lex?" "Hindi ako papayag." "Matagal na kayo wala ni Senyorito. Isa pa dapat siya ang kinakausap ni tungkol dito, Senyorita." "Mayordoma ka lang dito. At sino ka ba para sundin ko?" Aakyat na sana ng silid si Sandra nang biglang tumating si Ethan. "Sandra!" Sigaw ni Ethan. "Are you out of your mind? How dare you? Para pumunta ka rito." "Ako pa talaga tinatanong mo niyan? First of all, may karapatan ako bilang ina ni Lex. Sa tingin mo, papayag ako na may babaeng papalit sa akin? Ginagawa mo ba ito dahil hindi ko ibigay ang gusto mong halaga? Sinasabi ko lang sa iyo ang karapatan ko bilang isang ina. Wala akong karapatan sa kanya, Sandra. Simula nang iwan mo siya at pagtaksilan ako, idalis ko na ang karapatan mo sa kanya." "Ethan, matagal ko nang pinagsisihan yon. You betrayed me a lot. Yes, nagkamali ako. Pero heto ulit ako. Bumabalik para maging buo at masaya tayo." "It's too late, Sandra. Ilang beses kitang pinatawad at ilang beses mo na rin akong paulit-ulit na niloloko. Do you really think that I believe you again? Magpakasal tayo, and I will promise I always love you forever.
Sandra, hindi ko na kailangan ang pangako mo. Pinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako magpapaloko sa iyo. Hindi ako laruan na kapag ayaw mo na ay susukuan mo. Maghahalap ka ng iba at ipamamukha sa akin na kaya mo kong palitan anytime. Sobra kong pinagsisihan kung bakit minahal pa kita. Please, Ethan. Malakas sa sigaw na yun ni Sandra. Eksaktong paglabas sa Manimara sa silid ni Ethan. Buhat ang anak nilang si Lex hanggang sa napabaling ng tingin si Sandra. At galit sa mga mata nito ang nagrehistro sa kanya. Siya ba ang babaeng ipapalit po sa akin? Pagturo ng mga daliri nito kay Mara. Galit na galit at tila gusto siyang saktan ni Sandra. Walang pagdalawang isip si Ethan na sabihin ang mga salitang yon. Yes, mahal ko si Mara. Higit pa sa buhay na mayroon ako ngayon. Halos matulala si Mara sa mga sinabi ni Ethan. Tila ba ay matutunaw siya sa kanyang kinatatayuan. Habang buhat niya si Lex, hindi naman napigilan ni Mara ang pagkakat sa mga labi niya. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang kanyang gagawin, lalo na't mag-iisang linggo pa lang siya nagtatrabaho sa mansyon. Mahal? Pabulong ngunit rinig pa rin ang kanyang boses. Nagkatitigan ang mga mata nila ni Ethan. Pakiramdam niya ay bultaheng kuryente ang nagtatagpo sa kanilang dalawa. Mas lalong inis ang nabayani kay Sandra. Ikaw ang dahilan ko bakit nawala sila sa akin. Mang-aagaw ka, gold digger. Paano ka nagustuhan ni Ethan? Hamak na mas maganda ako sa'yo. Enough, Sandra. Malayo pagkakaiba ninyong dalawa. Sagot ni Ethan. Sa puntong yun, tahimik lang si Mara. Ni wala siyang kaalam-alam sa sitwasyong nangyayari. Wala po kami sa relasyon ni Senyorito. Nagtatrabaho lang po ako bilang tagapag-alaga niya. Aniya ni Mara na may kaba sa titip niya. Sinungaling. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin, Ethan. At sisiguraduhin kong mawawala sa mundo ang babaeng yan. Saka pa siyang umalis ng mansyon si Sandra. Takot naman ang naramdaman ni Mara lalo na't hindi sa ganitong paraan niya gusto ang lahat. Gusto niya magtanong kay Ethan at mas lalong ayaw niya masangkot sa gulong hindi naman niya alam. Gayunpaman, hindi pa rin maalis ang pagtitig sa kanya ng bidata. Ang mga salitang nabanggit na yon ni Ethan ay tunay na sinasabi ng kanyang puso. Dahil sa una pa lang, pagtatakpo ng kanilang mga mata ni Mara ay tanging bugso na nang tandamin ang kanyang naramdaman sa dalaga. Naputol ang pagtitigan nila sa isa't isa ng mga salita, Yordoma. Magluluto lang ako ng tanghalian, Senyorito. Nang umalis ang matanda, agad na nagtungo sa taas ng silid si Ethan. Nakatitig sa babaeng buhat ang nag-iisang anak niyang si Lex. Ngunit para kay Mara ay isang hatol ito sa kanya. Hatol ng buhay kung may katotohanan ba sa mga sinabi ng pinataas sa kanya o isang laro lamang at pagpapanggap. Senyorito, trabaho lang po ang pinasok ko sa mansyon na to. Wala po akong alam sa sitwasyon ninyo ni Senyorita Sandra. Bahagyang hinawakan ni Ethan ang magkabila niya pisngi. Sorry, kung nadamay ka pa sa sitwasyon namin ng ex-fiancé ko. Pero totoo ang nararamdaman ko sa iyo, Mara. Alam kong sa nakalipas na araw, unti-unti kong nakikita ang pagpapalag mo sa ano ko. Trabaho ko po yung Senyorito. Alam kong mabilis ang lahat pero para sa akin, bumabalik lang yung dating nakaraan. Nakaraan? Oo. Nakaraang matagal kong ipinaan nun sa limot. Akala ko ay hindi na kita makikita pa. Hindi ko po maintindihan, Senyorito. Pagtatakang sanbit ni Mara. Di ba't ikaw yung batang nagpikisahan nito? Tila nagulat si Mara sa bracelet na kanyang nakita. Iyon ang bracelet na ginawa pa ng kanyang ama nung bata pa siya. Isang batang lalaki ang muntikan na noong mahulog sa bangin
At ang kwintas na yon ang nawala sa mga kamay niya noon. Nagpapakrang check ako sa buhay mo, Mara. Ikaw ang anak ni Mang Julio noong sandaling nagtrabaho siya sa amin. Dahil sa iyo nabuhay ako, Mara. Naaalala mo pa yon? At takang ng panahon na nangyari yon. Doon pa man ikaw na ang unang minahal ko. Pero nang dumating si Sandra, akala ko ikaw ay siya. Alam ni Sandra noon na matagal na kitang hinahanap. Ni hindi ko alam na ang lahat ay palabas ng pala para makuha ang yaman na mayroon ako. Si Sandra ay nagkaroon ng relasyon sa pinsan ko. Nabuntis siya bago mamatay si Tyrone sa sakit niya. Nang hindi ko alam, nangako ako kay Tyrone na aanagaan ko si Sandra. Pero hindi ko alam na buntis na pala siya noon. Inaamin ko na may nangyari sa amin dahil sa kumot na inilagay niya sa wine. Nagpa-DNA ako. Confirm na hindi ko na anak si Lex. Kasalukuyang may karelasyon din siya sa isang businessman. Pinatukot ko noon pero itamin sa akin na nilaking yun na anak ni Tyrone ang bata. Lahat ng yun ay hindi ko sinabi kay Sandra na may alam ako. Sa lahat ng mga tinatago niya, sinakyan ko na lang ang paniniwalang ako ang ama ni Lex. But honestly, hindi ko siya anak. Pero dahil may pangako ako kay Tyrone, itinuring ko siyang anak. Itinurong ko siyang akin. Maraming kasinungalingan siyang ginawa. Hanggang sa isinama ka rito ni Lottie. Nalaman ko na ikaw ay anak ni Mang Julio. Ikaw ang batang una pa lang ay minahal ko na. Ikaw ang natigtas dun sa buhay ko. So ikaw pala yun? Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang trahenteng yun. Kasabay na ng pagkamatay rin ng aking ina. Matamis na halik sa pisngi ang natanggap ni Mara mula kay Ethan. Pakarandap ni Mara ay malaking piyaya na makitang muli ang batang noon ay naging markan sa puso niya. Bahal kita, Mara. Ikaw ang buhay ko na matagal ko nang hinahanap noon pa. 4 na buwan ang lumipas, walang balita kay Sandra. At ang tanging alam niya na ay nasa ibang bansa ito para magbagong buhay. Ngunit para kay Mara ay isang pangamba pa rin ito sa kanya. Lalo na't babalik ito para siya ay mawala at makuha ang mga nais nito sa buhay. Ethan, wala pa rin bang balita kay Sandra? Hindi ba dapat mag-worry tayo lalo na't may pangpapanta siya nun? Pagkaan ng tanong ni Mara kay Ethan habang nakaupo sila sa kataping upuan ng swimming pool. Don't worry. Di naman siya basta makakapasok rito. Maraming security ang nakabantay sa atin. Pero Ethan, lahat pwede niyang gawin. Lalo na't gusto niyang makuha si Lex. Kinakabahan lang talaga ako. Isang halik sa labi ang naging tugon ni Ethan. Saka siya mahigpit na niyakap nito. Habang nandito ako, ligtas kayo ni Lex. Kaya huwag kang mag-alala. Thank you sa pagmamahal mo. At sana nga lang hindi na bumalik pa si Sandra. Tila nagdaan pa ang mga buwan ay walang Sandra ang nagparamdam sa kanila. Ngunit isang gabi 2 sasakyan ang tumigil sa harap ng mansyon. Naroon si Sandra at hawak nito ang baril na kinuha niya sa kanilang bahagi ng baywang niya. Malakas itong sumigaw sa paghiganti at galit na gusto niyang gawin ang mabawi si Lex at bumalik ang pagmamahal ni Ethan sa kanya. Tingnan mo nga naman, isang katulong na tulad mo pa ang aagaw sa asawa at anak ko. Lumabas si Mara kahit may pagpipigil sa kanya ang kanyang kaibigan na si Lottie. Makikita rin ang takot at pangamba ng mayordoma. Sa mga oras niyon ay wala si Ethan. Umalis ka na, Sandra. Huwag mo na kami kulihin pa. Ayusin mo ang sarili mo para lang sa anak mong si Lex. Matapang ka. Dahil ba nakuha mo ang gusto mo? Isa kang kampo ni Satanas. Inalo mo ang dapat ay nararapat sa akin. Ikaw ang kusong tumula kay Ethan para iwan ka. Minahal ka niya ng totoo, ibinigay niya sa iyo ang lahat. Pero niloko mo, Sandra. Huwag kang gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa huli. Pwede mo namang makasama si Lex pero hindi sa ganitong paraan. Tumigil ka. Masyado kang maraming sinasabi. Malakas sa putok ng baril ang tumama sa kabilang bahagi ng pintana ng mansyon.
Senyorita Mara, pumasok tayo sa loob. Delikado kung mas lalapit pa tayo sa babaeng yun. Mamamatay ka, Mara. Kaya dapat ka lang mawala. Huwag! Sigaw ng matanda. Subalit sa pagharing nito sa harap ni Mara, isang bala ang tumakbo sa kanong bahagi ng balik nito. Mara! Pagkagulat na sanbit ni Lottie. Kung ako kailangan mo, Sandra, ako na lang. Hindi man dapat silang idamay pa sa kabaliwan mo. Ako baliw? Ipuputok na sana ni Sandra ang hawak niyang baril ng isang putok ng baril sa kabilang bahagi nila ang tumama sa kanyang braso. Napalingon si Sandra at iba pang mga kasama niya. At sa paglingon nila, tanging si Ethan Valdez ang kanilang dasilayan. Kasama nito ang mga pulis na nagtatakip kay Sandra. Ethan! Nangingirid ng mga luha ni Sandra. Nang makita ang binata. Sandra, please. Hindi man dapat ginagawa to. I'm sorry, please. Pupuli ka na magbabago ako. No, Sandra. But why? Inahal kita, Ethan. You betrayed me. And you betrayed your son too. Sumuko ka na. No. Hindi ako kailan masusuko kung hindi ka lang din magiging akin. Mas pipiliin ko na lang ang mawala sa mundo. Isang datilyo ng baril ang muli nilang narinig. Bubagsak sa pagkakatayo si Sandra. Nakita ni Ethan ang tugon tumalay sa ulo nito. Dali-daling tinahak ni Ethan ang kidaroroonan ni Sandra habang nakatutok naman ang mga pulis sa iba pang kasamahan ni Sandra. Sandra, sabay hawak sa kamay nito. Ethan, sorry. Alam ko, wala naman akong ginawang kasalanan sa iyo. Hindi ko sinasadyang mahalin kita. Ikaw na ang bahala kay Tex. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Kasunod ang pagkawala ng balay ni Sandra. Palit-ulit naman ang pagtawag ni Ethan sa pangalan ni Sandra. Subalit kahit ang tibok ng pulstuhan nito ay hindi na niya maramdaman. Tanging patak ng luha sa mga mata ni Ethan ang tumalay sa kanya. I will promise aalagaan ko siya. Tulad ng ipinangako ko kay Tyrone. Isinunggod naman sa ospital ang mayordoma. Mabuti na lang at tanging tapistang ng bala ng baril ang tumama sa matanda. Makalipas ang 3 araw, payapang pinagmamasta ni Mara at Ethan ang puntot ni Tyrone at Sandra. Kasama si Lex at ang anak ng mga ito. Sana mapatawad na nila ang isa't isa. Samit ni Mara habang buhat si Lex. Mabuting tao si Tyrone. Gaano man ang sakit na naramdaman niya ay tiyak na mapapatawad niya si Sandra. Tama ka, Ethan. At tayo ang bubuo sa pagkakataong hindi nila nagawa nun. Sabay nila hinalakan sa pisngi si Lex at kasunod ang paglagay nila ng iba't ibang kulay ng rosas sa bawat paligid ng punto ni Sandra at Tyrone. Masaya ng diwang naman ng bagong yugto si Mara at Ethan. Kasabay noon ang papapakasan nilang dalawa. Sa peak at kasiyahan, ang tumaloy sa mga labi nila. Dahil sa pagkakataon na yon, doon din nabuo ang magiging anak nilang dalawa. Congratulations! Sigaw ni Lottie habang masing inilalaglag ng matandang mula sa itas na mansyon ang mga puting rosas. Maraming salamat sa pagdalo sa aming espesyal na araw na to. Isa kayo sa mga nakasaksi ng aming pangakong walang hanggang pagmamahalan. Malakas na hiyawan at palakpakan ng ilang mga bisita sa paligid nila. Naroon din ang babaeng naging bahagi sa buhay ni Mara, ang kanyang stepmother. At para kay Mara, hindi ka labisan ang magpatawad, lalo na seryoso at bukal sa puso ang pagsisisi nito. Salamat Mara at naging bahagi pa rin ako ng pasan mo. Sa kabila ng mga kasalanan kong nagawa sa iyo, pinapatawad na po kita. Ang gusto ko lang ay maging masaya po kayo. Ayoko magsimula na may sakit pa rin sa puso ko. At sana, mapatawad yun na rin ang sarili niyo. Natigil ang lahat ng itaas ni Ethan ng kapitan ng may lamang anak. Cheers! Tanging sampit niya.
Sabay-sabay namang nagsalita ang lahat. Mabuhay ang bagong kasal! At isang matamis na halik ang iginawad ni Ethan sa pinakamamahal niya, si Mara. At si salitang sinabi niya sa dalagang magiging katuwang na kanyang buhay. Mahal kita. Maging single ka man. Dito nagtatapos ang kwento ni Mara, isang babaeng minsan tumakas sa takot ngunit sa uling ay natagpuan ang kalayaan, pagmamahal, at sariling pamilya mula sa sugat ng nakaraan. Isinila ang isang bagong simula ng kanilang pag-ibig. Maraming salamat sa panonood dito sa Euphoria TV. Kung nagustuhan nyo ang kwentong to, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig at inspirasyon. Hanggang sa muli.